Yan. So, ito na yung pinaka main board guys. Oh. Yan. Okay, na-pull out ko na yung lahat ng power transistor dyan. Pati yung mga switching transistor. Bali yan na yung mga nakakuha natin dyan. So, ito, sira na tong, bali ang sirang output ay 4. Tapos yung drive, 2. Yung NPN at PNP. Tapos, yung mga resistor na yan. Na 5 watts. Tapos, yung relay guys, kinalas ko rin dahil, sunog. Sunog din siya. Isa to sa dahilan siguro bakit nasunog yung board na ito. Dahil shorted na yung relay, sunog na yung speaker, kaya nag-backfire yung signal dito sa main amp. Dahil nga naka-switch on palagi yung relay. So, yan na to, shorted na yung relay niya. Yan, katulad niyan. Check nga natin. Check ko na to, ito lang yung check ko pa lang kanina. Ito pa lang yung check ko kanina na na pyesa diyan. Bukod lang sa mga output pala, tsaka ito. Yung mga output pala, tsaka ito. Yan. Ito shorted na to. Ito yung switch niya. Yan, shorted na yan. Oh. So, naka-on na siya palagi. Ito yung coil o yung supply ng relay. Okay naman. Yan, shorted. Kahit nga yung board, sunog. Yung terminal na para dito, sunog din yung board. O kahit man patay na, or sunog na yung speaker, or sunog na itong mainboard, mayroon pa ring kung wala siyang output signal, baka mayroon na siyang DC out, so nadali yung speaker. So, posibleng ito yung pinaka-umpisa ng dahilan. So, yan yung lahat ng papalitan na yan. Tapos ito pala mga, hindi ko pa na-check lahat yan. Mga differential transistor at yung mga switching na yan. Pero sure yan, maraming sira yan. Yun lang, pinalout ko lahat na-pull out ko lahat yung mga transistor dyan na maliliit. Ayan. So, ito, lilinisan na lang natin to. Tapos, ito, i-check ko pa yung mga switching na yan. Habang under negotiation pa itong nito. Yung gawa natin nito. So, at least, natin, na-determine na natin yung mga kailangan palitan. At pwede natin itong estimate kung magkano aabutin. Okay? Ayan. Pati nga pala yung transistor, capacitor na 100 UF by 50 volts. Bloated na rin. Lumubo na yung ibabaw. Okay, so yan, iisa-isahin ko muna yung mga resistor na yan. Pati nga yung bias o yung trimmer na yan. Papalitan na rin natin yan para sure tayo. Yan. Tapos yung mga switching diode, yung IN4148. Yan, di pa natin na-check yan. Okay, so yan lang muna. Dahil nga under negotiation pa to, yun. Hanggang dyan lang muna yung gagawin natin. Tapos balik na lang tayo kung ano yung decision ng may-ari. Okay. Several days later. Okay. So, ito na guys yung continuation ng ating ginagawa. Sa wakas, nagkasundo na kami ni customer tungkol dito. Yan. So, yan go na nga daw at gagawin na daw. Yan. So, ito na. Nakabitan ko na lahat ng resistors at capacitor na pinalitan natin dyan. Tapos, hinang-hinang ko na rin. Yan. Pati pala transistor. Yan, palit tayo ng mga transistor dyan na drive tsaka bias. Yan, itong dalawang transistor. At ito yung bias niya. Okay. So, pati relay. So, output na lang. Napalitan na rin natin yung dalawang trimmer. Yan. So, ito na yung mga napalitan natin dyan. Yung nakolekta natin. So, marami-rami din. Tsaka may mga papalitan nga rin pala tayo nitong insulation na to or mika na ito.
Kasi may mga punit. Yun, may mga punit. Pagkalas ko, kusang naglalaglagan. Meron nga dyan kalahati na eh. Or putol na. Yan, katulad yan, putol na. Katulad yan, putol na. So, magpapalit din tayo niyan. Yan. Tapos, ano pa ba? Relay, yan, napalitan na natin yung relay. So, ito na siya. Buti may mga stock pa nga tayo na available. Yan. Yan, yung mga resistor na output resistor or emitter resistor. Napalitan na rin natin. At nahinang na rin natin yung mga dapat hinangin, yung mga kinalas natin. Yan. So, lahat na. Niresolder ko na rin yung mga iba pang ano dyan. Kailangan i-resolder. So, ito. Mag-ano tayo, supply na natin to guys. Pero bago yon, pugasan na muna natin yung lacquer thinner para mas malinis. Ano naman, umubra at hindi na umusok. Yan. Yung sirang output ay bali 4 lang yata yun. 4. So, bali kalahati nung 8. Ay, hindi. Bali 6 pala yung natira. Ito yung mga natira. Yan yung mga natira. Bali 4 yung tudas. So, bali 3 1943 at isang 5200. Tapos yung mga iba pa. Resistor, transistor, at yung trimmer. Pinalitan na rin natin yung trimmer. So, siguro maglalagay lang muna tayo ng dalawang output. Or kahit tagdalawa pala magkabilaan. So, subukan muna nating i-plug in na ugasan natin ng thinner yan. Okay? So, ano pa ba pwede i-check natin dito? Okay na. Check nga natin yung position ng trimmer pala kung parehas. Yung 1K ay ito. Oops. Okay. Pero sa mo, 2K. So ito guys, hindi ko naman ito pinihit. Yung original, hindi ko sa pinihit. Kaya ginaya lang natin yung tawag niyan, yung position ng yung pihitan. Kasi parehas naman sila ng model na pihitan. So hindi natin kailangan gayahin lang natin yung position ng pihitan. Okay, so parehas laman. Yan. So plug in na natin. Sana naman hindi siya umusok. Okay. Okay, so nandito yung naka-off pa. I-plug in natin. Yan. Oops, labang sasagit. Okay, power on. Ayun. Ayun. So, ayan, meron siyang indicator ng protect saka signal. Yun, umilaw yung signal saka protect. Sabihin may issue pa. Kaya naman walang umusok. Ayan, mukha namang walang uusok. Okay, so mag-voltage check muna nga tayo. Alamin natin yung tawag niyan. Try nga natin yung bias muna. Hindi natin makita si tester. Ayan. Check nga natin yung bias. So, ito yung sa PNP na transistor. Ayun. Wala siyang bias. Saka, try nga natin yung sa partner niya, yung NPN na transistor. Ayun, mayroon siyang 1.8 volts. So, dito wala. Yan, wala. Okay, so, wala na siyang
Try nga natin yung yung supply pala. Dito tayo mag-connect sa speaker binding post negative o yung ground. Try nga natin yung negative supply. Kung mayroon. Yan, negative 93. Yung positive. So, okay naman. So, okay naman yung supply. Bias lang ang issue. Yung bias ang abnormal. Okay, so plug out muna natin. Power off. Narinig kaya sa camera yung tahol ng aso. Sana naman hindi. Marami namang ingay yan. Baka may basher pa or may copyright. Okay, so dito ba? Yun ang naging resulta guys ng unang attempt natin na plug-in. So, ano kaya? Okay, so try nga natin palitan, try nga natin lagyan ng output kahit 4 lang muna. Magdulo-dulo lang muna guys. Para malaman natin kung magkaroon ng bias. So, hindi naman yan siya maninira ng output kasi wala namang voltahe sa base emitter. So, sa tawag na yan. Sa NPN lang naman tayo nakakuha ng 1.8 volts na voltahe. So, dito sa banda sa baba. Try nga natin lagyan muna ng output para matry lang natin. Yan. Okay, so ito na. Yun na guys, oh. So nakabitan na natin ng output, magdulo-dulo lang muna. So dala-dalawa lang. So yung NPN at PNP. Okay, so pangalawang attempt, try natin kung anong resulta. At abangan na rin natin dito ng tester sa may PNP na output. Try natin kung may bias voltage dyan. So, kanina kasi nasukatan natin 0. Tapos sa kabila, mayroon tayong nakisukat na 1.2. So, 1.2 volts. Sa NPN pala, sa NPN na transistor. Kung saan ay yung 5200. Okay, so naka-plug in pa yan. Power on natin. Kung saan naman hindi umusok. Okay, power on. Ayun. Nagkaroon ng 0.1. Pero nawala. Hindi pala nakita. Ayan, wala pa rin guys, oh. Wala pa rin bias. So, try nga natin dun sa kabila. Kung anong naging resulta. Try natin dun sa NPN. Okay. So, yan. Meron na tayong nakita na 0.5 volts. So, dito talaga wala. Sa PNP na output. Ayan, wala, oh. Okay. So, at hindi pa yan siya guys, hindi pa rin nag-on relay. Mayroon pa siyang problema. Kaya siya nagpo-protect. At ganun pa rin, oh. Ganun pa rin yung ating indicator na mayroon pa rin signal at nakaprotect pa rin. Okay, so power off muna nga natin. Wala pa rin tayong napala. Yan, magdo-double check tayo dito. So, nasukatan naman natin kanina, okay naman yung voltahe. At may DC out pa siya, oh. So, yung emitter noong yung sa pinaka-output ng speaker, ayan, mayroong 90.2 volts. So, mayroon siyang DC out. Kaya, may protect siya. Kaya, nagpo-protect. Double check natin yung mga resistor dyan. At yung okay naman yung mga trimmer natin. So, okay. Update ko na lang kayo guys kung ano yung makita nating issue dito mamaya. Kasi,
i-ano ko muna, i-double check muna natin kung ano yung mga posibleng ano ba dyan. Okay, so balik lang tayo mamaya para sa update. Yan. Much later. Okay, so ito, nakita na pansin ko at nakita ko guys na kaya siguro may DC out kasi mali pala yung aking lagay nung transistor. Ayan o. Kung nakita nyo, ako napapansin nyo, mayroon nakalagay sa board na part number. Yan, katulad nyan, mayroon 54001, 5551. So ito, yan, may nakalagay na 54. Itong isa na yan, yan yung mali ang nakabit ko, pambihira. Buti walang umusok. Ayan. Ang dapat dyan, 5401, pero ang nakabit ko, 5551. Ayan, 5551 ang nakalagay. Okay, so yan lang siguro yung issue guys. Sana yan na nga. Para di na tayo tumagal dito. Kasi hinan ko kanina, yung protect, yung tawag yan, yung galing sa speaker out, yung linya na yun, galing yan dito sa emitter, tawag yan, itong emitter resistor natin. Hinan ko yung mga resistor, papunta doon sa protect section, meron pa nga sa kabila yung 33K na yun. So nag normal, nag siya, tawag niyan, nag on yung ating relay, yung speaker protect. So ibig sabihin yun nga, dahil nga may DC out yung ating speaker out, kaya naka-protect yung ating speaker, tawag niyan, yung speaker protect circuit natin. The next day. Okay, so balik tayo. Yan, di ko na guys tinapos kagabi dahil kapoy na. Ako nakapagal sa gabi. Kaya hanggang doon lang muna yung aking ginawa. Ito pala, hanggang dito lang muna. Di ko muna siya inactual lagyan ng supply. So, di bali okay naman na siya. Inilagay ko na lang yung mga output na yan. Kinumpleto ko yung output. At tinornilyo na. Yan. Ito pala, nilagyan ko pa rin siya ng bushing na yung hindi conductive. Kasi yung transistor na kinabit ko, yung 649, ay bakal yung likod. Nakataob siya doon sa heatsink. Kaya pag tinornilyo mo, magsi-short yung tornilyo doon sa kolektor ng transistor. Kaya sinapinan ko siya. Ganun din yung kabila. Okay? So, ito nga pala, di ko pa naputulan yung paanong output. Dalawa pa di ko naputulan. Yan, so plug in na natin at para matapos na to. So, yung ano pala, yung kasama nito na 735 ba yun? Yun, na picture natin at na videoan ko yun. So, kinuha na yun. Nauna na yung kinuha. Tingin ka muna! Tingin ka muna! Yan, so kinuha na yung isang ampli na kasama nitong Juson. So yun, tapos na siya. Kinuha na. Inuna muna yung kinuha. Kaya kinuha niya, kaya pinipicturean. Walang tiwala. Kaya nga eh. Saka para mayroon tayong document. Kaya ako tiba yan. Oo. At iniwan lang to dahil malala yung trouble nito. Yun, at yung speaker na kasama rin nito, tapos ko na rin yun. Yan, na-rewind ko na yon. Tapos, hindi ko na siya na videoan yun dahil meron na tayong meron naman tayong mga video tungkol na doon sa pag-rewind at pag-loading ng speaker. Check muna nga pala natin kung may short yung body o yung heatsink sa kolektor ng supply natin. Kasi pag may short yan, sigurado
kakausukan ng resistor. Siyempre yung fuse. Okay, so yan, naka-buzzer mode lang tayo. So yung collector nitong output, try natin kung may short sa body. Okay, wala naman. Yung kabila, yun yung negative supply, ito naman yung positive. Okay, wala naman. Okay, areglado na. At nagpalit pala tayo dito ng ano pala, yung pali dalawang Mika yung napalitan ko dito. So yung isa durog na rin. Isarang muna natin. Okay, diretso na rin yung size output ng speaker, yung input na supply ng relay, saka yung input ng audio. Yan. Siyempre yung indicator na protect signal at ano ba? Active. Ayan. Sama na rin yung clipping niya. Okay, so ganyan muna. I-plugin muna natin. Wish, ko pala naputulan ng nakakalimutan . Okay, so diretso na. Okay. So naka-plug in na, power on natin. Double check. Okay, power on. Yun. Okay, so wala na yung signal at protect indicator. Yan, okay na. So, syempre, pa sound check na lang tayo. Pinaka-final ano natin. Final stage ng ating pagre-repair. Sound check. Connect na tayo ng speaker wire at dalawang speaker na ang kinunik natin. Okay, so may music na rin. Power on. Yun. Hindi nga, para nakalupas yata ito . Yun. Nakasit pala siya ng lupas. Pas lang natin. Yan. Tingnan natin yung okay, so ito yung sa wave 15 natin. At ito naman yung sa MCB. Yan. Yung MCB natin nila. Yan, MCB. Yan. Okay, yan. So ito na si Boss Reynaldo. Reynaldo Bigaso. Big boy. Big Boy, aka Big Boy. Ayun guys, kukunin na niya na yung Joson na ginawa natin. Yan. So ito na yung ni-rewind natin na Yan. Tsunami.
na Storm Surge, ay Storm, live. Talaga yung Storm. live. Storm 12. 6K. Yan yung kanyang model. Kaya nga sabi nga nila, live ano, pwede mo niyang gawing vision dahil live. Yung pala hindi naman ano. Instrumental pa rin siya. Kasi papercon pa lang niya, instrumental eh. Okay, so kukunin nyo na. Ito na, sa soundcheck na natin. So let me just take some.